Creamline Cool Smashers pasok na sa finals for the 10th time in PVL history. Strongest facial hit sa conference na itala sa semifinals game 2. At Tots Carlos, too much for the Cherry Tigo crossovers. May special mention pa nga mula kay Coach Kung Fu Reyes. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kang updated sa Creamline happenings. Creamline vs Cherry Tigo Semifinals Game 2. Nagharap na ang dalawang koponan na uhaw makapasok sa finals. After 1.5 hour na bakbakan, nagkaalaman na ang dalawang team. Narito ang naging breakdown ng laban. Set number 1. Maganda ang body language ng Cool Smashers sa pagsisimula ng game. Naging aggressive agad sila sa net at alam nila kung sino ang babantayan ng maigi sa Cherry Tigo. Dahil dito, nakapag-establish agad sila ng early lead. Mas lalo pang gumanda ang mga plays ng Girls in Pink at ilang beses din nakapag-execute ng perfect running attack sina Risa Sato at Pangs Panaga. Ngunit tila nagbago ang ihip ng hangin nang maging aggressive ang crossovers at makapag-commit ng ilang errors ang CCS. Agad na nakuha ng Girls in Red ang lamang at tila nakapag-adjust na sila sa defense pattern ng kalaban. Buhat na buhat nga ni Eya Laure ang kanyang team at nagpakita siya ng pang-MVP na performance. Pero hindi pumayag si Tots Carlos na madehado ang Creamline kaya naman siya na rin ang bumuhat dito. Sunod-sunod na puntos ang pinakawalan niya na talagang nagpabigla sa kalaban. Sa play nga na ito ay tinabla na ni Kaloy ang scoring sa pamamagitan ng isang quick off-the-block hit. Napa-timeout nga agad si Coach Kung Fu dahil hindi nila masolusyonan ang impressive showing ng nasabing player. Hanggang sa dulo ng set ay gitgitan ng dalawang team pero nanaig pa rin ang net defense ng Cool Smashers kaya sila ang nagwagi 26-24. Set number 2. Bagamat natalo sa previous set, hindi pa rin nawala ang fighting spirit ng crossovers. Ito ang dahilan kung bakit nakakasabay pa din sila kahit hawak ng CCS ang momentum. Pinangunahan ni Shaka Randang ang scoring habang nagtulungan sina Tots at Gemma Galanza sa kabila. Pagdating ng score na 8, tila bumagal ang atake ng CTC at sinamantala ito ng Creamline. Inilabas na rin muna si Eya Laure para makapagpahinga. Iba't ibang klase ng atakang pinakawalan ng Team Good Vibes kaya naman unti-unting lumobo ang kanilang lamang. Hindi sila pumayag na magkaroon ng minira ng kalaban at maulit ang nangyari sa kalagitnaan ng first set kung saan nahabol ang score nila. Pinairal ni Valdez ang kanyang pagiging veteran sa pamamagitan ng pagpapakawala ng deceiving trap balls. Tumaas na din ang energy ni Gemma Galanza at nagpaulan ito ng bombang mga palo. Sinubukan pa ni Shaya Adorador at EJ Laure na humabol pero sadyang laging may sagot ang kabila na ipanalo ng Creamline ng set sa score na 25-21. Set number 3. Sinimulan ni Gemma ang scoring para sa kanyang koponan. Bitbit ang momentum at high moral mula sa previous set, tila wala nga silang balak na bigyan pa ng lamang ang kalaban. Mas pinaigting din nila ang defense kaya hirap na makahanap ng butas ang Cherry Tigo. Mas uminit na din ang mga kamay ni Eliza at sunod-sunod na puntos ang nagawa niya. Hindi pa man umaabot sa technical timeout ay double digits na agad ang score ni Phenom kaya nasa Creamline pa din ang lead. In the absence of Eya Laure sa third frame, sina EJ Laure at Cez Robles muna ang nag-take over sa scoring. Pero hindi pa rin ito naging sapat para maungusan ng mas energetic at happy na Cool Smashers. Lamang na ng tatlo, patuloy pa rin ang mga combination plays nila at pinuri pa ito ng commentators dahil sa linis ng pagkaka-execute. Hindi rin nawala ang mga smart plays nila na mas lalong nagpabaon sa CTC. Nakuha na nga ng Creamline ng Game 2 victory sa mga scores na 26-24, 25-21 at 25-21. Sa unang set ay naganap ang isa sa mga maituturing na strongest facial hits ngayong PVL Conference. Nabigyan kasi ng set si Tots Carlos at hindi niya ito sinayang at sobrang lakas ng spike ang pinakawalan niya. Diretso sa mukha ni Shaka Randang ang bola, kaya naman agad na nag-apologize ang former UP player. Sa first set din ay may pa-special mention si Kaloy mula kay Cherry Tigo coach Kung Fu Reyes. Hindi kasi ma-stop ng kanyang players ang mga palo ni Tots, kaya naman sinabi nito na tibayan pa nila ang kanilang mga kamay dahil hindi naman daw pumapalo ng malambot ang nasabing player. Lagyan ng deal, pag tumama nagdiilan yun na. Hindi naman papalo ng malambot na si Tots. Compliment ito para kay Carlos dahil nirecognize ng kalaban ang kanyang power sa paglalaro ng volleyball.
Itinanghal na player of the game si Kyle Negrito with 18 excellent sets. Samantala, nakapagtala ng 19 league points si Kaloy at 17 points naman kay Gemma. No Gia, no said, pero finals bound na ulit ang Cool Smashers at hinihintay na lang nila ang mananalo sa Choco Mucho Signal HD Spikers Game 3. And that's it mga Kavali News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.